Sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon. So ako na-inspire doon sa naabutan kong topic kanina ni Brother Joey, maging mga kay Pastor Doming. So isa rin ako na magbabahagi ng salita ng Panginoon bilang tumatayo din ng mensahe ng hukom ay siyempre isa ako sa mga dinatnan at ako naniniwala ito ay galing sa Panginoon. Amen. Ang method na ito ay hindi galing sa tao, kundi ito ay galing sa Diyos. Amen. Naniniwala rin ako na ang pastor ay subject sa salita ng Panginoon. Amen. Makikita po natin, even the prophet ay subject po siya sa banal na kasulatan. Amen. So, doon sa pagpasok po ng Revelation at sa panahon natin ngayon, mayroon po tayong iniinom na walang iba, ang buong iglesia ay nakainom ng isang espiritu. Amen? So tayo po ay nakainom ng iisang espiritu. Kung tayong lahat ay nakainom ng iisang espiritu, dapat nagkakaintindihan po tayo. Amen? So yun, at ang Espiritu Santo po ay hindi siya nagbibigay ng pagkabahabahagi. Amen. Ang Espiritu Santo po ay nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Makikita po natin na ang ano kanina, based dito sa topic, ang hukom po ay binigay sa bawat individual sa atin, sapagkat ang ibig sabihin nito is to discern between right or wrong. Amen? Nakalagay po yan doon sa 1 John chapter 4 verse 6 na ang bawat isa sa atin, kung tayo ay nakainom ng isang espiritu, dapat nakainom ka ng isang discerning gamit ang Espiritu Santo. Amen? So, kung ikaw ay nakainom ng Espiritu Santo, mayroon kang discern between the spirit of the truth and the spirit of error. Amen? So, yun po ang minimisahin nitong hukom ministry. So, ang hukom ministry ay hindi nagkakangkard sa bawat individual. Amen. But God inspired individual sa bawat isa sa atin. Amen? Pag ang salita ng Diyos ay ibinahagi, hindi ang tao ang magpipirsa na dapat sumunod ka. Ikaw mismo ang mag-decide kung ikaw yung sunod o hindi. Amen? Ganon din ang tinuturo ng hukom. Ang hukom ministry, ang lahat ng mga sumusunod, sila lang po binibigyan ng instruction. Yung hindi sumusunod, hindi po sila mabilang doon sa instruction. Yun po yung tinuturo ng hukom. Ang lahat na hindi sumusunod o hindi nakapabilang doon at hindi siya nakipag-coordinate doon sa tinatawag na hukom ministry, hindi po siya kabilang doon sa instruction kung anong dapat niyang gawin sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang iglesia. Amen? So, yun po ang tinuturo. So, nakikita po natin, mayroon po nitong doktrina. Ang doktrina po natin ay isa. Mayroon tayong isang pagkakilala sa Diyos. Hindi po tayo nagkakahiwalay roon. No? Mayroon tayong isang propeta na kinikilala. Walang iba si Brother William Marion Branham. Pero nagtuturo ang prophet kung ano dapat ugaliin ng isang tunay na Kristiyano. No? Ano dapat ang ugaliin ng tunay na Kristiyano? Dapat yun po ang ating ma-adapt. No? Biriyan. Ang biriyan po ay hindi lang ito lugar na tinatawag, no? Kasi ang lugar ay tinatawag natin Berea. But when it comes to Berea, ito po ay pag-uugali ng isang Kristiyano. Isang mananampalatayang tumanggap sa salita ng Panginoon. No? Ako ay nakinabang nito, mga kapatid. Isa na akong patutuo rito. Kasama ko ang aking pamilya. Amen. Kaya hindi ko pwede masabi na ito ay aral ng tao. Aral po ito ng Panginoon. Yung 1 Corinthians chapter 14 verse 26 na ginagawa ng iglesia. Sinabi ba yan ni Pablo sa bawat iglesia? Ano sabi dyan? Ito ba ay masama o ito ba ay aral ng tao? Pwede po natin puntahan. Ang sabi niya, verse 26, how is then, brethren, when ye come together, every one of you, no? Bawat isa sa atin, no? Bawat isa sa atin,
Sabi niya, when you came together, every one of you had a song, had a doctrine, had a tongue, had a revelation, had an interpretation. Let all things be done unto edifying. So hindi po sinabi dyan na magbahagi-bahagi kayo, kundi gawin ninyo ito para kayo ay magpalakasan. Amen. Nakita niyo to, mga kapatid? Ito po yung tinuturo ng hukom. Kahit dyan, hindi po ang hukom nagtuturo na itakwil ka. No? Ang hukom, kahit makasalanan ka, ina-absorb ka pa rin. Dahil hindi kilala ka, kahit ikaw makasalanan, kinikilala ng Diyos ang iyong kasalanan. The only thing na you have done, ang kailangan mo lang gawin, i-acknowledge mo na mayroon kang kasalanan. Amen? Ang sabi niya, ito yung tinatawag natin na cell group, no? Sa panalitik, ito yung ginagawa. Pero hindi ito ini-impo sa bawat local church. No? Hindi ito ini-impo sa bawat local church, kundi kung sino man may gusto nito, pwede ito gawin. No? Pwede ito gawin. Kung siya ay nakipag-ugnayan, nakipagsanayan siya na gusto niya gawin, mas maigi na gawin yon. So, sabi niya dito, ito yung tinatawag namin na cell grouping. Pag nag-cell group kayo, ano dapat gawin ninyo? Sharing. Ano dapat gawin natin? Sharing bawat isa. No? Yan ang tinuturo. Hindi lang na para pumunta dito, sabi doon sa Hebrews 25 na nagpumunta lang kayo, nakumustahan, hawakan ng kamay, no? Shake hands, katapos wala na, uwi na, buhay-buhay pinag-usapan, paano titibay yung iglesia. Amen. So ito yung pagpapatibay ng iglesia, ito mga kapatid. Ako po sa LCM, mga kapatid. May tinuturo ang LCM, Love, Worship, and Marriage. Bago mag-asawa, kailangan mag-submit siya doon sa training. Pero ang nangyayari sa panahon ngayon, ikakasal na, buntis na. Amen. Ha? Maari bang ganun sa isang iglesia? Pero hindi tayo dapat ganun. Ha? Dahil hindi yan ang itinuturo ng iglesia. No? Sabi ni Pablo, huwag kayo magipamatok sa hindi kapananampalataya. So ano yung tinuturo ng hukom? Mayroon siyang training, mayroon siyang preparation. Mga kapatid. No? Dapat ang isang iglesia hindi ugaliin na bago mag-asawa ay sabi nga daw sa Quezon nung kumanta ko sa huling panahon, nung unang panahon daw pag nag-asawa kabilugan ng buwan, pero sa ngayon kabilugan ng tiyan. So hindi marapat na gano'n ang magiging kalagayan ng iglesia. LCM, hindi natin pwede sabihin na walang nakatupad, walang nakatupad. Pero tingnan natin sa panahon ni Moses. Siya ang binigyan ng atas. Amen. Hindi siya nakatupad, hindi siya nakarating doon sa pangako na binigay ng Diyos sa kanya. Pero ang kanyang tinuturuan, nakarating sila hanggang doon sa Kanaan. Amen. Sino nakapasok sa Kanaan? Si Joshua Caleb. Si Joshua Caleb, hindi ba under doon sa training ni Moses? Amen. Under din sila mga kapatid. So kahit ngayon, sabi sa pananaw ko, kahit hindi man ako nagtagumpay, ang aking anak sisikapin kung magtagumpay sila. Amen. Kagaya sa panahon ni Moses. Amen. Pangalawa, PTA, Patriarchal Training Aspect. Ano ang ginagawa dapat ng isang magulang? Magulang ito, patre. Training. Nakalagay pa sa Bible, ito ba ay aral ng tao? Sa Deuteronomy chapter 6, utos ba ng tao yan o utos ng Diyos? Utos ng Diyos. Utos ng Diyos yan. No? Diyos yan. Deuteronomy chapter 6, verse 7. Kaya hindi po ito, ako ay, although, sabi ko nga kanina, mayroong pananagutan ng bawat individual sa atin sa lahat ng mga nakatanggap ng katotohanan ng Panginoon. No? Subject po tayo. Even the prophet, subject doon sa salita ng Panginoon, subject doon sa Spirit. Even the pastor, ay subject din sila sa Espiritu Santo ng Panginoon, sapagkat ang Spirit siya ang nag-lead sa Iglesia. Amen? So, progressive ministry. Ano ang nilalagay dito sa progressive ministry? Ito na yung 1 Corinthians chapter 12, 1 Peter chapter 3:15, na ang bawat isa ay dapat mayroong handang sagot sa bawat tanong. Hindi lang pastor nakaalam, kundi bawat isa may atas ang Panginoon na bawat isa ay mayroong silang handang kasagutan.
Amen? So, yun po ang nakita ko, mensahe mga kapatid. Basahin ko na lang po yung 1 Corinthians, ito last na ito. 1 Corinthians chapter 12. Sabi niya dito, verse 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bound or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, it is therefore not of the body. Ibig sabihin nito mga kapatid, kung tayo ay kabilang sa katawan ni Kristo, kahit anong local church ka mga kapatid, tayo ay isang katawan pa rin. Nakainom ng isang espiritu. So kung tayo nakainom ng espiritu, hindi dapat tayo ganun yung ugali natin, attitude natin. Ang sabi ni Kristo, kung ikaw nakalasap ng isang espiritu, dapat mayroon kayong, kung ikaw nakakakilala sa Diyos, dapat nagbibigay kayo sa bawat isa sa inyo. Amen? 1 John chapter 4. Ito yung last 1 John 4:6. We are of God. O tayo ay sa Diyos. Tayo ba'y nasa Diyos? Amen. Oh. He that knoweth God heareth us. Hallelujah. He that is not of God heareth not us, whereby knowing the spirit of truth and the spirit of error. Kung tayo ay sa Diyos, at kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat mayroon kang spirit of discernment to know the spirit of truth and the spirit of error. Yan po yung inano ng Hukom Ministry mga kapatid. Salamat at naway may nakuha kayo. God bless you. Amen.